Ito, si Escalade Jackson, ang pinakamatabang higanteng basketballista sa kasaysayan ng basketball. May taas itong 6'10" na may bigat na 500 pounds. Kung makikita mo nga ito, para itong Shaquille O'Neal na tanggalan mo ng muscle at palitan mo ng purong taba. Nagtataglay nga din ito ng ball handling skills na akala mo mala Kyrie Irving na galawan. Di na natin para patagalin to. Dapat ipapakilala ko sa inyo ang pinakatabatsoy na naging sentro ng atensyon sa streetball na si Troy Escalade Jackson. Ipinanganak noong January 11, 1973 sa Queensland, New York, USA. Ito nga ay nakakabatang kapatid ni NBA retired player na si Mark Jackson. Tinawag nga itong Escalade dahil sa lapad ng katawan nito na maihahambing sa sasakyang Cadillac Escalade na SUV. Naglaro nga itong si Escalade sa Rocker Park. Ang Rocker Park ay isang basketball court sa Harlem, Manhattan, New York na kung saan dito ginaganap ang Entertainers Basketball Classic na pinaglaruan na nga ng mangilan-ngilang NBA stars kagaya nila Dr. J, Stephon Marbury, Kevin Durant at marami pang iba. Sa kanyang paglalaro nga sa Rocker Park, dito napukaw ang atensyon ng coach ng Wallace Community College para kunin si Escalade maglaro sa eskwelahan. At sa kanyang paglalaro sa eskwelahan, despite of his 500 pounds o higit pa na timbang, nakatanggap pa ito ng All-Region Honors as a sophomore. At walang nagbago sa reaksyong nakukuha niya sa mga first time siyang mapanood magbasketball. Paano nga 6'10" na 230 kilos na malailipanteng ito nakakapagdang, nakakabitbit ng bola in transition at nakakapag-point guard pa. Pagdating ng 1991, may kumatok na NCAA Division I school sa kanya. Ito ang prestiyosong collegiate tournament sa US. Binigyan niya siya ng scholarship ng University of Louisville. Pero sa isang kondisyon, kailangan niyang magbawas ng timbang. Nagawa naman niya yon, dropping 400 pounds. Pero sa bawat kilo na nawawala sa kanya, nawala din ang kumpiyansa niya sa paglalaro. Kaya sa kanyang 2 taong paglalaro, he only played 20 games, averaging 3 points at 1.6 rebounds. Majority nga of his time, ito'y nasa bench. Matapos nito, naglaro ito kasama ang Harlem Globetrotters at sa IBA. Pero ang puntong ito na karera ni Escalade ay maliit na bagay lang para sa pinakamalaking oportunidad na babago sa buhay niya. Ito ay ang End One. Isa nga itong basketball apparel business na hindi nakilala sa brandang sapatos at damit nila, kundi sa mga mixtapes at streetball highlights na madalas nating nakikita sa social media. Panigurado akong kilala ng professor na isang ball handling guru at isa nga ito sa kasabayan ni Escalade na pumasok sa End One. At dahil nga sumikat ang mixtapes nila, nag-umpisang magsagawa ang End One ng world tour para mas makilala pa. Binuhay nila Professor at Escalade ang era ng streetball at na-feature pa nga ito sa ESPN. Nilibot nga nila ang mundo para ipakita ang talento niya. Sino ba naman kasi ang hindi mag-enjoy panoodin ang matabang to? Magaling na, nakakaaliw pa. Ni hindi mo nga alam saan ito hinuhugot ang bilis at liksi sa kabila ng timbang niya. Ang timbang nga ni Escalade ay higit pa sa mga sentrong nakikita natin sa NBA. Ganun katindi ang binubuhat ng tuhod niya. Pero mukha namang walang problema. Muntikan pa nga itong ma-NBA Kapatid nga kasi niya si Mark Jackson na dating NBA star. Escalade was 14 years old nang makatapak ang kuya niya sa NBA. Pero yun nga ata ang dahilan kung bakit hindi na niya sineryoso ang pangarap niyang makapasok sa NBA. Dahil kontento na ang kanilang pamilya na may isang Jackson na nakaapak sa NBA. Milyones na kasing pera ang pumapasok sa kanila. At yun na nga marahil ang rason bakit lumobo sa Escalade. Dahil imbis na basketball ang inatupag niya, ang atensyon nito ay nasa paglamon at pag-shopping niya. But despite of this, nagpatuloy pa din siya sa kanyang pagiging basketballista. Pero imbis na sa NBA crowd, sa Rocker Park sa New York niya ipinakita ang talento niya sa paglalaro. Maliksi, magaling, athletic para sa bigat niya. At one more thing, is makulit. Si Escalade ang naging sentro ng atensyon ng streetball sa Rocker Park. At siya nga ang naging dahilan bakit madaming dumadayo sa court nila doon. Maski basketball scouts nga hindi nakapagpigil mapanood ang dabuhalang si Escalade. You can even say na ang success ng End One ay exclusively dahil kay Escalade. Dahil siya talagang gustong mapanood ng lahat noon. At sa taong 2005, dito nag-peak ang kasikatan niya. Na-feature nga ito sa Sports Illustrated. Dati ay panay NBA stars lang ang nilalagay sa cover page. Pero this time, si Professor at Escalade na naka-cover doon. Ganon kalaking impact ang ginawa nila para sa streetball na maski NBA player ay nagpapapicture sa kanya. Imagine that. Dahil siguro sa imaheng itinatak niya
na pinakamabigat na basketballistang ating natunghayan. Kung tutuusin, kaya naman talaga niyang magpapayat. Pero bakit niya gagawin yun kung ang kapalit nun ay mawawala ang branding at pangalan niyang binuo sa 2 dekada? Yun nga ang dahilan kaya never nitong naisip na magbawas ng timbang. Pero alam naman natin na lahat ng sobra ay masama. Ang binuo nga niyang imahe ay ang mismong dahilan kung bakit maagang natapos ang kanyang storya. Dahil habang nagkakaedad, lumabas ang senyales na hindi na kaya ng katawan niya ang timbang na daladala niya. Ang dating bentahe niya sa paglalaro ay ngayon sa gabal na hindi lang sa pagbabasketball kundi sa normal niyang gawain sa buhay. At bilang nagmamahal na kaibigan, hinikayat na ni Professor na mag-diet na ito, pero wala itong pinakinggan. Maski nga ang kuya niyang si Mark Jackson ay hindi napilit ng kanyang kapatid na magbawas ng timbang, kaya tinanggap na lang nila na kakayanin ni Escalade ang lahat ng pwedeng mangyari. Pero pagdating ng 2011, nangyari na nga ang kinakatakutan ng lahat. Sa promotion nga ng N1 World Tour, bumigay ang katawan ni Escalade at minawian ng buhay habang natutulog. Ang sanhi nga ng pagkamatay niya ay hypertensive heart disease. At 38 years old, maagang pumanaw ang streetball legend na si Escalade. Nahirapan siyang ibaba ang timbang niya, feeling na kapalit nito ay ang taglay niyang kasikatan. Pero ang hindi niya naisip, mas matindi ang magiging kapalit sa pagbaliwala niya sa payo ng pamilya at kaibigan niya. Marami pa sana siyang napamangha, napasaya, at napabilib sa buong mundo. Nakakapanghinayang. But still, he will be remembered as the legend na walang ibang ginusto kundi maglaro, lalo na sa harap ng street crowd. Well, sadly, even though he passed away, but his impact is still felt today. Hanggang ngayon nga, pinag-uusapan pa din siya ng mga fans. Players still cite him as inspiration, and streetball culture definitely would not be the same without him. Kaya para sa hari ng streetball, may you rest in peace, Troy Escalade Jackson.